Ang Foreign Minister ng France, sa ngayon na si Jean-Noël Barrot, na nakipagkita sa mga pamilya ng mga bihag kanina, ay nakipag-usap sa mga reporter sa Jerusalem, kasama si Israel Katz, ang kasalukuyang Foreign Minister na nakatakdang pumalit kay Yoav Gallant bilang Ministro ng Depensa. Ipinahayag niya ang pag-asa na ang pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan sa US ay magpapataas ng posibilidad na matapos ang mga digmaan ng Israel sa Gaza at Lebanon. Ayon kay Barrot na binanggit ang hangarin ni Trump na wakasan ang walang katapusang digmaan sa gitnang silangan, sinabi niya na, "Naniniwala akong may bukas na pagkakataon upang tapusin ang trahedya kung saan nalulugmok ang mga Israeli, Palestino, at ang buong rehiyon simula pa noong October 7. Posibleng makamit ang diplomatikong solusyon upang palayain ang mga bihag, protektahan ang mga sibilyan, at tiyakin ang kaligtasan ng lahat." At ito mismo ang isinulat ng Foreign Minister ng France sa X bago makipagpulong kay Katz. Nangako si Trump na magdadala ng kapayapaan sa gitnang silangan, ngunit hindi niya tinukoy kung paano. Si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, na isa sa mga unang pinuno ng mundo na tumawag kay Trump upang batiin siya noong Wednesday, ay tinawag siyang pinakamahusay na kaibigan na nagkaroon ng Israel sa White House. Ayon naman sa mga ulat ng state media, sinabi ng Pangulo ng Iran, Masoud Pezeshkian, na hindi mahalaga para sa kanyang bansa ang resulta ng halalan sa US. Nauna rito, sinabi ng tagapagsalita ng Iran Foreign Ministry na ang resulta ng halalan sa US ay isang pagkakataon para sa bagong administrasyon na suriin ang mga maling hakbang sa nakaraan. Para sa amin, hindi mahalaga kung sino ang nanalo sa halalan sa Amerika dahil ang aming bansa at sistema ay umaasa sa sariling lakas at sa isang dakila at marangal na bayan. Sabi ni Pezeshkian noong Wednesday ng gabi, ayon sa IRNA at iniulat ng Reuters, hindi kami sarado ang isip sa pagpapaunlad ng relasyon sa ibang mga bansa, habang inuuna namin ang pagpapaunlad ng ugnayan sa mga bansang Islamic at karatig bansa. Dagdag pa niya, hindi agad malinaw kung tinutukoy rin ni Pezeshkian ang Estados Unidos na wala namang diplomatikong relasyon sa Iran. Ang kataas-taasang pinuno ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, na siyang may huling desisyon sa lahat ng usapin ng Estado, ay nagbawal ng direktang pakikipag-usap sa Estados Unidos. Ngayon, isang airstrike ng Israel ang kumitil sa hindi bababa sa 10 Palestino at marami pa ang napinsalaan sa isang paaralan na nagsisilbing kanlungan ng mga lumikas sa Al-Shati Refugee Camp sa Gaza City, isa sa 8 makasaysayang kampo ng mga refugee sa Gaza Strip. Iniulat ng Palestinian News Agency na WAFA na binumba ng puwersa ng Israel ang elementary school para sa mga lalaki sa Al-Shati, nakaanib sa UN Relief Agency para sa mga refugee ng Palestino. Ang UNRWA ay nagbibigay ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at iba pang pangunahing serbisyo sa milyon-milyong Palestinian refugee sa buong rehiyon. Noong nakaraang buwan, ipinasa ng Knesset, ang parlamento ng Israel, ang 2 batas na nagbabawal sa UNRWA mula sa teritoryo ng Israel at nagbabawal din sa anumang pakikipag-ugnayan ng Estado ng Israel sa nasabing ahensya. Ang batas ay base sa alegasyon na may mga kasapi ng Hamas na nakapasok sa UNRWA. Sinabi ni Felipe Lazzarini, ang Commissioner General ng UNRWA, na ang kanilang ahensya ay agad at seryosong tumugon sa mga unang alegasyon ng Israel na 12 kawani ang nakilahok sa pagsalakay ng Hamas noong October 7 sa Timog Israel kung saan 1,200 katao ang nakitil. Agad niyang tinanggal sa tungkulin ang 10 kawani at 2 investigasyon ang isinagawa, kabilang ang isa na pinangunahan ng dating Foreign Minister ng France na si Catherine Colonna. Ayon sa UNRWA, ang bagong mga batas na magkakabisa sa loob ng 3 buwan ay magdudulot ng pagkalansag ng mga supply ng tulong patungong Gaza na lalo pang magpapalala sa malubhang krisis na dulot ng digmaan ng Israel sa teritoryong ito. Ayon naman sa Lebanese Army, 3 sundalo nito at 4 na Malaysian na miyembro ng mga UN peacekeepers ang napinsalaan sa isang airstrike ng Israel malapit sa isang checkpoint ng hukbo sa katimugang lungsod ng Sidon, Lebanon. Ang nasabing airstrike ay nagdulot din ng pagkakitil ng 3 Lebanese na sibilyan. Sinabi ng hukbo na tinarget ng kaaway na Israeli ang isang sasakyan habang dumadaan ito sa Awali checkpoint sa Sidon, na nagresulta sa pagkakitil ng 3 sibilyan na nasa loob nito, kasama ang pagkapinsala ng 3 sundalo na nagbabantay sa checkpoint at 4 na miyembro ng Malaysian contingent sa puwersa ng United Nations Peacekeeping Mission sa Lebanon. Ayon sa United Nations, ilang beses nang napasailalim sa pag-atake ang mga posisyon ng United Nations Interim Force in Lebanon mula nang magsimula ang pagsalakay ng Israel sa katimugang Lebanon noong October 1, kabilang ang mga direktang pag-atake. Ang UNIFIL ay nakapuwesto sa katimugang Lebanon upang magbantay ng hostility sa demarcation line na naghihiwalay sa Lebanon at Israel.
Inaakusahan ng Israel ang mga puwersa ng UN na nagbibigay ng proteksyon sa Hezbollah, isang militanteng grupong Lebanese na suportado ng Iran, ngunit nananatili ang peacekeeping force upang ipagpatuloy ang kanilang tungkulin. Ayon naman sa Ministry of Health ng Gaza, hindi bababa sa 43,000 na Palestino ang nakitil at mahigit 100,000 ang napinsalaan mula nang magsimula ang mga airstrike ng Israel sa Gaza noong October 7 last year. Sa pinakahuling ulat para sa nakalipas na 24 hours, 78 na katao ang nakitil at 214 ang napinsalaan. Dagdag pa ng Health Ministry, marami pang labi ang malamang na natabunan sa mga guho sa nasabing teritoryo. Ayon din sa Ministry of Health ng Lebanon, hindi bababa sa 50 katao ang nakitil at mahigit 100 ang napinsalaan sa loob ng nakalipas na buong araw dahil sa mga pag-atake ng Israel. Dahil dito, umabot na sa mahigit 3,000 ang kabuang bilang ng mga nakitil at mahigit 13,000 ang napinsalaan mula noong October last year. Ang Hezbollah, isang militanteng grupo sa Lebanon na sinusuportahan ng Iran, ay nagsimulang magpakawala ng mga rocket papuntang Hilagang Israel noong nakaraang taon bilang suporta sa mga Palestino. Ito ang sumunod sa pag-atake ng kaalyadong grupong Hamas sa katimugang Israel, kung saan maraming tao ang nakitil at binihag. Ang tinanggal naman na Minister of Defense ng Israel, si Yoav Gallant, ay iniulat na nagsabi na natamo na ng hukbo ang lahat ng kanilang layunin sa Gaza at natinanggihan ni Benjamin Netanyahu ang isang kasunduan ng pagpapalaya ng mga bihag kapalit ng kapayapaan laban sa payo ng kanyang sariling mga security official. Sinabi ni Gallant ang mga ito sa mga pamilya ng mga bihag noong Thursday, 2 araw matapos siyang tanggalin ni Netanyahu at mabilis na kumalat ang ulat ng kanyang mga pahayag sa media ng Israel. Wala nang natitira pang gagawin sa Gaza. Nakamit na ang mga pangunahing layunin ayon sa isang ulat mula sa Channel 12 News. Natatakot akong nandyan na lang tayo dahil lamang may kagustuhan na manatili roon. Ayon sa ulat, sinabi rin niya sa mga pamilya na ang ideya na kailangang manatili ang Israel sa Gaza upang lumikha ng katatagan ay isang hindi tamang ideya na ipagsapalaran ang buhay ng mga sundalo. Inaasahan naman ni Leon Panetta, ang dating direktor ng CIA at kalihim ng depensa ng Estados Unidos, na kapag muling naging presidente si Donald Trump, bibigyan niya si Benjamin Netanyahu ng isang blank check sa gitnang silangan. Ayon kay Panetta, maaari itong magbukas ng daan para sa isang all-out war sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Panetta na tungkol sa gitnang silangan, sa tingin ko, bibigyan niya si Netanyahu ng blank check. Idinagdag pa niya na ito ang magiging kalakaran ni Trump sa kanyang pagbabalik sa pwesto bilang presidente na magsisimula sa Enero. Ano man ang gagawin mo, ano man ang nais mong gawin, sino man ang nais mong labanan, may basbas mo ako, sabi pa ni Panetta, na tinukoy ang mga pahayag ni Trump bago ang halalan. Si Netanyahu, ang punong ministro ng Israel, ay naging responsable sa mga atake laban sa Iran at mga ari-arian nito bilang bahagi ng lumalalang tensyon mula nang umatake ang Hamas sa Israel noong October 7 ng nakaraang taon. Ayon sa mga ulat, nag-usap din sina Netanyahu at Trump sa panahon ng kampanya ng halalan sa US. Pagkatapos ng pagkapanalo ni Trump laban kay Kamala Harris, agad na nagbigay ng pagbati si Netanyahu kay Trump noong Wednesday.